Hello everyone! I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Manage debt, pay off debt, yun. Eliminate termite kasi sa bahay po natin sa financial, sa alikansya natin, ito po yung anay na sumisira sa ating personal finance. Ayan. So may konting tips lang po tayo dito, pero to know more about debt management, we have workshop 1 sa IMG. Higher trainings po natin yan sa IMG. Make a list of all your debts and pay them off one at a time. So unahin daw muna yung low balance, high interest debt para kung 10 yan, mabawasan mo na, no? Yung maliit lang pala balance, tapos yung malalaki yung interest. Okay? Tapos, increase cash flow to fast-track debt payment. Change the habit of borrowing to the habit of increasing cash flow. So, pakitype nga po ulit, cash flow. Lahat po ng may binabayarang utang, cash flow po talaga yung solusyon natin. No? Extra income po talaga. No? Additional income. No? So, mahirap po magtipid lang po tayo. So, consider liquidating your savings and non-income producing assets. Withdrawing your savings to pay your high interest debt can be a very good investment. So, nasa libro po namin to. Maraming tips doon, pero syempre, mas maganda, basahin po natin yung libro. Meron po tayong soft copy niyan kapag IMG member ka sa abroad. And meron din po tayong mga workshop to support the book. Okay? So, sabi, change your money mindset. So, mindset na naman, no? Yung ano ba yung paniniwala natin? Debt is not a solution but an obstruction, 'di ba? You can never get out of debt if you continue to believe that debt will solve all your money problems. Yan po yung culture natin eh. No? Kaya kung may utang siya, normal lang naman may utang ako, 'di ba? So, ang abnormal po kasi dito sa Pilipinas yung walang utang. No? So, ako po, no, talagang wala po akong utang. Yung asawa ko rin po, wala kaming utang. Minsan nga po, kahit piso, hindi ako makatulog eh. Pag po medyo nanghiram po akong papaserox or ano, so binabayaran ko agad. Kasi, ganun din po, no? Pag nasanay ka mangutang, nagiging mindset mo na yan, nagiging habit mo na yan. So, ganun din po sa pag-iipon. I-divert lang natin, no? I-change lang natin yung mindset natin. So, nandito po si IMG para mag-guide sa inyo. Okay? So, emergency fund, protect investment against put and take. Also, avoid debt. So, pag may emergency fund tayo, no, hindi natin magagalaw yung investment natin, which is dapat long-term kasi siya. No? At hindi na rin tayo napapautang. Okay? So, ano ba yung mga emergency na yan? Ito po yung mga, syempre, hindi naman natin talaga pinipredikto, no? Talagang biglaan yan, no? Like yung na-dengue po yung anak ko, namatay yung kuya ko. So lahat naman yan hindi na rin ine-expect, no? Importante po meron tayong emergency fund. Sabi nga dito, extended care for aging parents or in-laws, 'di ba? So kailangan may extra tayo pantulong. So major repair due to accident, no? Car, house, appliances. Catastrophe, superstorm, earthquake, pandemic, accident. So, pwede po talaga mangyari yan, no? And sudden loss of income. Ito po yung pinakamahirap pag nawalan tayo ng income. Or, malugi yung negosyo natin. Kaya importante nga po, meron tayong backup career. Okay? Pakitype nga po dyan, backup career. Kasi, ang mga mayayaman po, may 7 sources of income. Kaya kahit nag-pandemic, syempre, naapektuhan din sila, di ba? Ang dami rin po nagsarang store sa mall. Pero, mayaman pa rin sila. Kasi, meron po silang multiple sources of income. Okay? So, charging your emergencies to debt will create more problem. Ayan na nga po, no? Nagiging emergency fund natin ng ating mga anak, emergency fund ng kamag-anak, 'di ba? Yung OFW na kamag-anak. So, or tayo mismo nagiging emergency fund ng pamilya. So, importante tayo may financial education at i-share din natin itong financial education sa ating family. So, ayan, sabi nga po dito,
pautang nga kasi manganganak na yung wife ko. O 'di ba? Mabilisan talaga pag may nangungutang sa atin, 'di ba? Pero sabi nga po sa training, yung panganganak naman po hindi emergency dahil 9 months po 'yan sa tiyan eh, 'di ba? So yun nga po yung nabanggit ko sa inyo kanina, magka-college na yung anak, saka pa lang naghahanap ng pagkukuhanan ng tuition fee, 'di ba? Yung iba po nangungutang or nagagamit yung emergency fund sa mga travel, 'di ba? So again, importante po na equip tayo sa knowledge, no? So again, kailangan natin ng emergency fund 6 times ng monthly income natin para po ma-compute nyo. Pero para sa akin personally, dahil nagka-pandemic, importante 1 year, no? At least 1 year emergency fund meron tayo. Okay? Lalo na kung hindi po stable ang trabaho nyo.